You can curse anyone, but you should not do that because it's like sending the devil to the person. And once the person is not protected, they will be hit by the curse. But, listen carefully. If you curse someone and that someone is protected, your curse will go back to you. Either way, protected man siya o hindi, tatamaan ka rin. Doble nga lang pag protektado siya. Kaya yung mga simpleng sasabihin mo, mamatay ka na sana, that's a curse. Bawiin mo yon. Sa harap ng Adoration Chapel, pumunta ka ron. Sabihin mo, Lord, binabawi ko na yung binitawan ko salita in front of the Blessed Sacrament. Binabawi ko na po. Lalo't higit, kung ang curse ay nangyari sa loob ng pamilya, mas mabilis, mas masama, at doble pa. Don't curse a family member. It is double, worse, faster. Kaya yung mga nanay, nagalit sa anak, isinumpa, nako, matinding tama yun. Kapatid sa kapatid, matinding tama yun. At naniniwala ba kayo? Pare sa laiko, malupit din yun. Grabe. Pero may parusa po ang susumpa sa pari. Yeah, totoo yun. Kaya mahalin nyo si Ali at si Manjo. Bigyan nyo ng donation. Sapagkat pag kinurse mo ang isang pari, hindi mo ikatutuwa ito. Hindi ka magtatagumpay. Alam ko, masasama kami. Hindi rin tama ang pamumuhay namin. Bastos din kami. Masama rin kaming tao. Minsan wala rin kaming galang. Kami rin ay masungit. Pero nasa Biblia, Psalm 105:15. Ulitin ko. Psalm 105:15. Do not touch my anointed ones. To my prophets, do no harm. Hindi po ito pananakot ha. Yan ang nakalagay sa Bible. Okay? Kasi po yung pare, pinili yan kahit papaano. Kahit masama yan. Kahit masama kami. Evil eye. Do you know this? Sa madaling sabi, usog. Usog. Yung pag masakit pa yung silya, masikip yung upuan, usog. Para may ibang makaupo. Yung mga tinitingnan lang na gano'n, no? Sinasaktan ng tiyan, usog. Totoo yan. Totoo yan. It's a form of a curse. But in the form of a, para bagang evil spirit being sent to the person. Evil eye. Balis. Diba? And finally, spells. Mga bulong. Sikat to sa Quiapo. Gayuma. Alam niyo gayuma? Masakit to sa tuhod. Rayuma ba yun? Mali. Okay, gayuma. Okay? So ito po yung mga pamamaraan kung paano ang Diablo pinadadala. So para hindi ka tamaan nito, be protected. Sinabi ko na naman kung ano yung protection, di ba? Pananalangin, pangungumpisal, pagsisimba, pangungumunyon, tsaka maging mabait ka sa kapwa. Okay? Hindi ka tatablan. Pag tinablan ka, baka kasi kung ano ginagawa mo. Now, tapusin na natin. Hindi na ako aabot ng 12. Sino mga kakampi? Kailangan malaman nyo ang mga tatakbuhan natin sa spiritual warfare na ito para alam nyo kung sino ang ating mga talagang pwede maging pananggalang laban sa kalaban. Of course, una-una na sa lahat, yung commander natin sa laban na ito, no other than Jesus Christ. Okay? Our Master. The name of Jesus. So powerful, right? Amen? Okay. Next, I promise myself
that I will never fight the devil again without this. Inom lang. I will never fight again the devil without the Blessed Mother, Our Lady of Light. Okay? Takot ang diablo kay Maria. Tandaan niyo yan. Kita niyo nga yung drawing ni Amarsolo. Parang yan lang yata yung ni Mary na merong talagang diablo sa ilalim. No? Tsaka nung nag-conference po kami sa UST lately, sinabi po namin doon, observation din ng lahat, that in every exorcism, Mary is already there to help the priest. She goes rushing to every exorcism because she is designed to defeat the devil. Next. Alam niyo po, sa ating buhay bilang Kristiyano, Katoliko, meron tayong mga tinatakbuhan na santo sa isang partikular na pangangailangan. Tama? For example, sino ang patron ng mga magsasaka? San Isidro Labrador. San Isidro Cobrador. Labrador. Labrador. Cobrador tuloy. Tama, no? San Isidro Labrador. Mga bagay na nawawala. San Sino? Antonio de Padua. Antonio. San Antonio de Antonio Padua. de Praga. De Antonio de Padua. Sino naman yung patron of priests? John Rennie. Of course. Ang aming parokya. Saint John Rennie. Di ba, no? Sa bawat pangailangan, may partikular na santo. At yan ang tinuturo ng simbahan. Takbuhan natin sila kung may pangangailangan. Sino yung mga santo for desperate cases? Yung mga pupunta sa Maynila. Saint Jude. Sino yung woman counterpart? Santa Rita de Siena. Cassia. Okay? Hindi Si Santa Cassia. Rita de Cassia. Santa Rita de Manalangin Cassia. kayo sa kanya kapag yung damit hindi na kasya Santa Rita de at Cassia. yay magkakasya. Alam nyo, ilang taon ko palang nalaman, and hindi ko alam kung alam nila Manjo ito, San Carlos Borromeo, kung saan kami nag-aaral nila, San Monsignor Carlos Henry, no? Monsignor Arnel, San Carlos Borromeo, patron pala ng mga, alam nyo kung ano? Obese. Mga obis, mga mataba. Mga sobrang taba. San Carlos Borromeo. Kailangan magdasal tayo dito. So, gano'n, no? So, gano'n, no? Sa isang pangangailangan, may santong tinatakbuhan. But do you know that with this saint, you can ask anything, everything. Saint Joseph. Si St. Thomas Aquinas nagsabi nito, sa santong ito, kahit ano, pwede mong hilingin. Saint Joseph. And that is St. Joseph. The Okay? carpenter. Kahit ano. Jesus' father. Saint Joseph. And I'm proud to tell you, I'm a spoiled brat to St. Joseph. Halos lahat ng hiningi ko sa mamang ito, binigay. Yes, Kaya Lord. tinatakbuhan ko yan kapag meron exorcism. The terror of demons. Okay? Saint Joseph. The Of course, Demons. St. Michael. Sa Yeah. exorcism to liberation. Kabisado niyo ang St. Michael prayer? Okay, good. Sure? Tagalog, Latin, English? English. Alam niyo, St. Michael, madalas kong gamitin to Bakit? Hindi lang sa exorcism, pero minsan kapag I am caught in traffic at kailangan ko makarating sa lugar, I pray to St. Michael. At alam niyo, parang hinahawi ang daan. Wow. Pagdating ko sa lugar, wala pang tao. Hindi pa na dun. Mali. Alam niyo, may nangyari ng gano'n Nag-usap kami ni Father Rock. Pare, dito yung exorcism. Sabi ko, sige pare, punta na lang ako dyan. Tanda-tanda ko yun ang usapan. No? Ngayon, pumunta ngayon ako doon sa lugar kung saan nag-usap. Nagtataka ako, walang traffic. Usually, natatraffic ako Tsaka may aberya. Sabi ko, napaka-smooth naman. Alam niyo kung bakit? Ang huli palang usapan, doon sa parish ko.
Si Rock nandoon, ako umalis. Sabi ko, Pards, ba't nandiyan ka? Eh dito usapan natin ah. Sabi ko, ginulo na naman tayo ako. No? So bumalik ako, doon na nagka-aberya. But with the help of Saint Michael, nakaraos naman. Sino pa? Oh, kilala niyo yan. Oh, lakas niyan. Sino pa? Syempre, huwag niyo kakalimutan yan. Terror din yan ng demonyo. Isa pa, Gemma Galgani. Hindi ko alam kung kilala niyo to. I-search ninyo, matindi yan. Okay? Binibigay ko na lang ha. Hindi ko naman kailangan sabihin ng buhay nila eh. Catherine of Siena. Lalo na ito, oh. Teresa of Avila. Anthony of the Desert. Parokya sa Town and Country. Bago, kay Father Roy Crucero. San Antonio Abad. Siya yun. Ito, favorite ko. Of course. Benedict. Benedictine medal. Sino may suot? Good. Lunukin nyo. At sabihin nyo, Darna. Saint Benedict ha, malakas to. Matindi yan. Sino pa at pwede pa nating lapitan? Eto. Guardian angels nyo. Huwag nyo kakalimutan yung dasal. We all have our own guardian angels, right? Run to him. Run to her. O sino pa man yan. They are more than willing to help us than for us to ask for their help. Sino pa? Yan. Ano ibig sabihin nito? Kung meron kang sariling patron saint na hindi ko nabanggit dito, malakas yun para sa'yo. Ibig sabihin, para sa'yo. Maaaring hindi siya malakas sa akin, pero sa'yo, na may debosyon sa kanya, kahit hindi ko po nabanggit dito, at least particular yun na malakas sa'yo. Alam niyo po si Father Gabriel Amor, exorcist ng Vatican, kapag tinatawag daw niya si Saint Michael, parang walang effect yung exorcism. Pero pag si Saint Gabriel na, mabilis. Kasi pangalan niya, Gabriel. Get the point? So if you are praying to Saint Therese of the Child Jesus, if you are praying to Saint Anthony of Padua, if you are praying to Saint Lorenzo Ruiz, don't stop your devotion because they are your warriors for spiritual warfare. Diba may iba kayong mga santo na hindi ko binanggit? Santa Filomena. Kaya matindi rin yan. Okay? Kaya huwag niyo titigil ang pananalangin sa kanila. Sino pa ako santo nyo? Santa Mesa. Apat ang paa nun. Mga bata, Santa Claus. Sino pa? Meron pa ba? Wala na. Number 5, and finally, ay salamat, natapos din. Woo! Paano tayo mananalo? Sabi ng ilan, just ignore the devil and the devil will leave you alone. Pinicturean nyo na? O ulitin nyo yung picture. Wrong. Mali yan. Hindi totoo na wag mong galawin ang diablo, hindi ka rin gagalawin. Eto ang totoo. If you fight the devil, then the devil will be afraid of you. You want to learn how to fight? Mahina na. Ayaw na nila lumaban. You want to learn how to fight? Kasi po, nandito na rin lang kayo. This is what I promise you. Are you listening? This is what I promise you. Dahil nakinig kayo sa akin ngayon, and this will make you happy. After this, you are all targets of the devil. Yes. Be proud. Be proud. Sapagkat ang ginagambala ng diablo ay mga taong sa Diyos. Kapag ikay sa diablo na, hindi ka nagagambalain. Hindi ka na target. Bakit ka pa tatargetin? Sa kanya ka na. Pero kung sa Diyos ka, target ka talaga. Ngayon, natuto ka pa. Lumaban ka.
fight for the people at home. Ikaw yung umatende, pasensya ka. In-invite ako pasensya kayo. Handa na kayong lumaban. Tama? So we must have our weapons. I'll give you the swords. Okay? Kanina binanggit ko na yung shield Ano? Simple lang, di ba? Dasal, kumpisal, mabuting asal, misa, komunyon. Shield yun. Okay? Pero ito naman yung swords. At mamaya, bebless natin ang mga sacramentals nyo. Letter S, so. Ito po ang mga bibigay ko, mga approve lang ng simbahan ha. Wag kayong magdadagdag ng kung ano pa man. Wala ritong bawang tsaka buntot pagi ha. Makakasiraan na naman ang ulo yan. Kapapanood din nyo ng shake, rattle, and roll yan. Exercise blessed salt. Paano ginagamit? Sa bahay. Sprinkle nyo sa corners. Sa ilalim ng kama, pwede. Pag binabangungot yung tao, pwede. Kapag ikaw binabangungot minsan, kumurot ka ng kaunti, kainin mo. Pag matindi, panaginip mo, 3 kilo, kainin mo. Di naman. Kurot lang. Kain. Dasal. Saint Michael, kay Maria, Angel of God. Yan ang mga dasal. Pag may mga nightmares, meron din dyan. Salt. It should be exorcised and blessed. Next, W. Ano yung W? Water. Water. Preferably, tubig na naiinom. Exorcise blessed. How do you use this? Pwede mong sprinkle sa bahay. Pag may bisita, alukin mo. Pag may affliction yan, hindi niya inumin yun. Yeah. May magpapabless ng water? Okay. Water. Next. Oil. Exercise blessed oil. Okay? Paano ginagamit? Trace the sign of the cross sa mga dingding, bintana, pinto, noo ng mga batang maliliit. Pagpalamura sa dila. Gawin nyo to sa bahay ninyo. Lagyan nyo yung bahay nyo ng salt, water, oil. Sinisiguro ko sa inyo, aalis ang masamang spirito. Makikita mo, nag-iimpake na ang biyanan mo. Hindi, may pupuntahan lang. Kayo naman, masyado naman kayo. Buti na lang, wala akong biyanan. Okay, yun ang oil ha. Relics. Pero hindi lahat pwedeng magkaroon nito ha. It must be for public veneration. But I, as an exorcist, I requested some priests para mabigyan po ako ng relic for exorcism. And by the grace of God, I was able to acquire a relic of Saint Padre Pio, yung kanyang dugo at tubig na nasa isang cloth. The skin of Saint Anthony of Padua, part of the body of Saint Gemma Galgani, of John Vianney, binigyan po ako ni Bishop Roberto, and the rock that came from the cave of Saint Michael where he appeared. So ginagamit ko po yon for exorcism. At any rate, kung wala po kayo nito, huwag kayong mag-alala. Okay lang? Huwag kayong kukurot sa biyanan nyo at relic yun. Hindi. D. Ito yung sinasabi ko po, na instead of mga pampaswerte, maglagay sa bahay ng mga devotional images or divine images. Like an image of a saint. Not necessarily Padre Pio, pero mga imahe ng mga banal sa tahanan. Imahe ng mga anghel. 3 lang na pangalan. Imahe ng mahal na Birheng Maria. Parokyano kayo dito. Sana naman may larawan kayo sa bahay ng Our Lady of Light. No? Or kung hindi man, edi yung mga idol ninyong mga title ni Mary. Ako po, just a sharing, my favorite is Our Lady of Guadalupe. Okay? And of course, wag naman sanang mawala ang imahin ng Panginoong Jesus sa bahay niyo. Ha? Dami naman yan eh. Santo Niño, Divine Mercy. Meron doon ano? Sacred Heart, Christ the King. Yan. Ingatan po yung mga Santo Niño ha, na mga counterfeit.
Ibig sabihin, pati po yung mga Santo Niño, pinapakialaman ng Diablo yan. Alam niyo po yung Santo Niño de la Suerte? Yung pana na Santo Niño, may mga pera. Superstitious yun, huwag ganun. Mas safe po kung titingnan niyo po yung Santo Niño na galing sa Cebu, ganyan, de Praga. Okay? And finally, sacred objects. What are these? At ito po ang mga ilan sa pinapayagan ng simbahan lang. Of course, candles. Exorcise blessed candles. Incense. Hindi po yung pang-inchik ha. Alam niyo yung mga pula? Hindi yun ha. Superstitious yun. New Age yun. Ito, insenso ng simbahan. Ayan. Do you have that? Nakita niyo yung likod, may mga letters, no? Ano pa? Yan. Oh, may mga nagsusot niyan. Yan, dalawang medalya na pinapayagan ng simbahan, ha? Benedictine and the Miraculous Medal. Scapular. Meron kayo suot? Okay. Rosary, siyempre. I can't imagine a Catholic not owning a rosary. No? Sana naman kung kayo Katoliko, church worker pa, dapat meron kayong rosaryuhan. Okay? At hindi sinusuot yan, dinadasal yan. Yung iba, mga hip-hop sinusuot eh. Sabi ko, okay lang, sige, suot nyo. Basta magdarasal kayong gumagalaw, mga namin. Do you have a Bible at home? The Word of God. Okay? May Bible kayo sa bahay? Malikabok? Yes daw. Sabi ko na, hindi binabasa eh. Dalawa lang naman ho ang Bible eh. Malikabok para sa Katoliko at amoy kilikili para sa born again. Sila kinakaipit dito yun. Sa atin, malikabok. Bell. Ako po mula nung naging exorcist 10 years ago, tuwing December 31, pagkagat ng alas 12, after kneeling down before an image of the crucifix, I go around the convent and ring the bell. Matindi pong pangtaboy ng masamang spirito ang exorcised blessed bell. Di ba kayo nagtataka kung bakit ang mga simbahan may bell? Kasi hindi lang ito pangtawag ng tao, pangtaboy din to ng masamang spirito. At yun ang prayer sa mga bells, na sa tuwing ito'y tutunog, ang lahat ng mga diablo sa paligid nito ay magkalasan at umalis. Kaya kung sa tunog na bell, naaasiwa ka, mag-isip-isip ka. Tumutunog ba bell dito? Yung mga malapit dito, baka nasa lakas naman ng bell na yun. Eh, tingnan mo, baka diablo ka. Bless the Lord. And of course, the crucifix. Amen. Thank you po. Thank you, Father.